Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction ngayon itong post ni Optic Politics, posted 55 minutes ago. Sabi niya, Stella Q, naisahan ka ni Salde ko. Tapos 4 na laugh emoji. So, ito, kawawa ngayon ang kalagayan ni Congresswoman Stella Kimbo dahil in-specify siya ng Korte Suprema yung kanyang mandatory attendance sa oral arguments April 1, 2, and 3 dahil sa kini-question na 2025 national budget. Okay. So itong mga kini-question na features ng national budget, nangyari ito nung si Congressman Saldico pa ang chairman ng Committee on Appropriations sa Kamara. Si Madam Chair Stella Kimbo, Vice Chairman lang siya. So bigla na lang tayo, pag open ng Kamara ng session nila early this year, biglang nag-resign o tinanggal, hindi maklaro kung ano ba. Na-declare lang na vacant ang posisyon ng committee chairman. At yun na-designate na si Congresswoman Stella ko na acting chairperson. Hindi nila inaakala na madidiscover ni Congressman Ungab yung blank items. Kasi ang tingin ko, ang mitya, ang final blow, tipping point, bakit na-encourage o gumalaw, umaksyon sina Congressman Ungab, Attorney Vic Rodriguez at iba pa para magsampa ng kaso is dahil sa blank items sa BICAM report. So yun, sampa ng petisyon sa Korte Suprema na napakabilis ang aksyon ng Korte at ito, oral arguments niya, 3 araw pa. So, yan na ngayon. Masasabak ng husto si Congresswoman Stella Kimbo. Kaya, itong si Optic Politics, sabi niya, Stella Q, naisahan ka ni Salde ko. Ano sa tingin nyo? Yun bang pagtanggal o pag-resign ni Congressman Saldico ay talagang plinano in advance? O ano lang, nagkataon lang na, I don't know, hindi ko maintindihan bakit siya tinanggal eh. Akala nila siguro walang petisyon na isasampa sa Supreme Court. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Jose Oliveros, kung marunong ka Stella Kimbo, dapat sabihin sa Korte Suprema na ang nakakaalam ng lahat na milagro sa BICAM report at GAA bill ay si Saldico. Kasi siya ang chairman ng House Appropriations Committee noong nangyari ang mga milagro. O yun ang sinasabi ko kanina. Huwag na niyang hintayin ang April 1. Ngayon pa, mag-file na siya ng manifestation sa Korte Suprema na ipatawag din si Saldico. Pepe Polocan, kung merong additional talent fee kapag pumunta siya sa SC, okay lang yun, maski magkabuhol-buhol pagsagot. Okay. Emeline Tugonon, true, pati yung new PhilHealth head na isahan din ni pamangkin, gamitan lang sila. Ito rin ang kawawa ngayon, itong new PhilHealth head, kasi tinanggal yung isa, yung pamangkin nga, kamag-anak, tinanggal. So kawawa itong pumalit sa PhilHealth.
Nelson Carrillo, hindi sapat ang suspended lang, dapat ipagbawal na sa kanila ang humawak pa ng kahit anong posisyon sa gobyerno kasi maliwanag pa sa sikat ng araw. Hindi pa naman sila suspended. Ano lang, naisampa lang yung kaso, asking for their suspension. Hintayin natin ang desisyon ng ombudsman. McGill, sabi niya, correct. There is no honor among blank. Hindi ko na lang basahin. Epe Batoon, they forgot to make a covenant be like, walang iwanan, walang laglagan. Mag-umpisa ng gumawa ng excuse letter. Suggested choices. Number 1, ambush me. Number 2, health issue. Per medical doctor's advice. Kung ano, baka ganon. Medical leave for treatment abroad. And then, all of the above. Whichever choices suitable, brilliant speech writer may be required. Ano sa tingin nyo? Handa na ba si Congresswoman Stella Kimbo na humarap igisa ng mga Supreme Court judges? May dala ba siyang plano? I-stick to the plan pa rin ba? Ang laking kaibahan nito ngayon dahil dati sila yung nanggigisa. Lalo na nung budget hearing ng OBP. Ngayon, siya na ang gigisahin ng napakatalentado, respetado na Supreme Court Justices. Mabuti dyan at walang contempt. Yan ang malaking kaibahan sa Korte Suprema. Saludo tayo sa ating mga maestrado at saludo rin tayo kina Attorney Vic Rodriguez at yung kasamahan niyang mga abogado. Sila na ngayon ang abogado ng taong bayan. Lalo na si Attorney Vic na hindi na siya nakakasama sa kampanya ng PDP Laban. Kasi kailangan nilang maghanda from now until April 1. Kaya huwag nating kalimutan, Attorney Vic Rodriguez, hindi lang natin siya iboto, kundi ikampanya pa natin siya at ang lahat na PDP Laban na kandidato. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong palaging panonood ng ating channel. Nakakatulong po kayo sa Tribong Talandig dahil ang income natin sa channel na ito, nagbibigay tayo ng yero at pako sa Tribong Talandig dahil sira-sira ang bahay nila. Panoorin nyo ang video na ito, ituloy nyo lang ang panonood na hindi kayo nag-i-skip ng ads. Muna po ni ang ikawalo namo nga gabisitawon nga balay. O mag-ayo me. Ayo! Oh, Mayong hapon ya. may ngapon. Oo, dayon kuya. Dayon mo sa akong balay nga buslot na. Oo. Oh, muna ni siya. O mga luwag na gid kayo ang bulsot. Kita na kayong langit. Oo, so gatulo na gid ni ulan. So daghan-daghan na gyud ang bulsot sa balay ni kuya. Oo. O kuan na gid kaayo, mga dagko na gyud ang bulsot. Nahitom na gani. Oo, nangitom na. So dugay-dugay na niya nga balay ninyo ya. Duway na siya nga balay yun. Oo. Oo. Muna ni ang ilang kahimtang, naalang sila sa salog. Oo. Sa yuta na gyud sila. Isalog kay Oo, kay siya kuan. so Nabulsot na. nabulsot ng ilang atop, so lisod gyud ang ilang pagpuyo. Ay ulanan na sila sa ilang balay nga mga dagko na og bulsot makita man gani. Oo. Karon niya nga nakita naman gyud ang inyong balay nga duag na gid kaayog mga bulsot. Og matagaan na gid kaya og gero. So kanang manguha na ka og kahoy kay naa nami istak nga lansang pako plincent sin nga ihatag para nga makaatop na ka. Kay nakita naman gyud ang inyong kalisod. Oo, so matagaan na gyud. O unsaya ang imong ika-istorya nga matagaan na ka og gero? Salamat kay sa Ginoo ug sa naglantaw sa video. Oo. Karon matabangan mi kay nangabuslot na niya mong balay. Oo, so mo na ni ang inyong kahimtang. O kuan na gyud na ilang abuhan, so diri sila. So mo na ni ang ilang atop.
Oo, sige ha, manguha na kaya og kahoy kay matagaan na ka. O gero. Oo. O sige, salamat Oo, kayo. lansang pa ako, pleasant ang ihatag sa imo kompleto. Sige ha, salamat. Salamat.